أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay nga ng lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, ang Diyos ng sanlibutan. Nawa ang pagpapala ay mapa sa kanyang huling propeta na si Muhammad, sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kasamahan, sa lahat ng mga nilalang na patuloy na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid ko sa pananampalataya, sumainyo nawa ang kapayapaan, habag at pagpapala ng dakilang lumikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At syempre sa mga kababayan po natin na hindi pa mga Muslim na patuloy na nagsasaliksik ng kaalaman patungkol sa ating pananampalataya, ay magandang gabi po sa inyong lahat. Saan man pundako ng daigdig kayo naroroon. At syempre, bago po natin simulan ang ating paksa ngayong gabi, ay nais po natin magpasalamat insyaallah. Unang-una sa lahat sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga taong patuloy na sumusuporta sa atin at sumusubaybay. At lalo na sa mga nanonood po sa atin lagi insyaallah. So, babati muna tayo. Binabati po natin yung mga nanonood sa atin ngayon. Si Sister Sarah mula sa Japan. At mayroon pang isang sister na nasa Saudi. At ang ilan pa na mga kapatiran po natin sa pananampalatayang Islam na masyaallah patuloy po silang sumusuporta sa atin, sa ating programa, kahit sa pamamagitan lang po ng pag-share, panonood, at pag-like ng ating mga programa. So ngayong pong gabi mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay magbabahagi na naman po tayo ng isang makabuluhang kwento patungkol sa buhay ng isang sahabi, Al-Jalil, radiyallahu an. Isang mahusay at talagang hindi makakalimutan sa history ang naibahagi ng sahabi na ito. Kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sahabing ito ay mula sa pagiging alipin ng tao patungo sa alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At walang iba kung hindi si Bilal bin Rabah radiyallahu anhu, isang muadzin, tagapag-adhan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unang nag-adhan na inatasan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sa Bilal bin Rabah, tulad ng sabi natin, ay alipin siya mula sa inang alipin na si Hamama. Si ang Hamama ay isang itim na babae mula sa Habash, mula sa Ethiopia. So, kung si Bilal ay alipin, ay kung ang kanyang ina ay alipin, si Bilal bin Rabah ay alipin din. At ang kanyang ama, ang pangalan niya ay Rabaha. No? So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sila ay mula sa Ethiopia at itim na tao. At sa panahong ito, mga kapatid ko, sa pananampalatayang Islam, ay sa panahon na kinabibilangan ni Bilal bin Rabah, ito yung panahon na buhay yung tinatawag na slavery. Ibig sabihin yung pag-aalipin ng tao. So, sa panahon kasi na yun, mga kapatid ko, sa pananampalatayang Islam, pag sinabing slave, pag sinabing isa kang alipin, hawak ka ng isang tao, binili ka ng isang tao, ay wala kang karapatang gawin ang gusto mo. Wala kang kalayaan. Kung ano yung gagawin sa iyo ng amo mo, yun ang masusunod. So, si Bilal bin Rabah, radiyallahu anhu, ay pagmamay-ari ng isa sa mga kaaway ng Islam na si Umayyah ibn Khalaf, na sa panahon na iyon. Okay. So, si Bilal bin Rabah ay nabuhay
sa panahon na kung saan, sabi nga natin, siya ay alipin lamang. No? At nung ang Islam ay intashar, ang Islam ay lumaganap sa Makkah, kahit na ito'y patago pa lamang na pinapalaganap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at naririnig na ito paunti-unti ng mga taga-Makkah, isa si Bilal bin Rabah sa mga unang pumasok sa pananampalatayang Islam. Dahil sa kagandahan ng mensahe na narinig ni Bilal bin Rabah mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano yon? Isa sa mga nagustuhan ni Bilal bukod sa pagsamba sa nag-iisang Diyos ay yung kawalan ng discrimination sa pananampalatayang Islam. Dahil sabi dito sa pananampalatayang Islam, walang itim at walang puti. Na? Lahat tayo ay pantay-pantay. Mananaig lamang ang tao kung siya ay may higit na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero pagdating sa nationality, dito nakita ni Bilal bin Rabah, ito yung magandang pananampalataya na dapat niyang sundin. Dahil walang sinisino, walang binibigyan ng speciality, at ang Allah subhanahu wa ta'ala ang magbibigay ng speciality kung ang puso mo ay punong-puno ng iman, takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madaling salita, dahil nga si Bilal bin Rabah radiyallahu anhu ang isa sa pinakaunang pumasok sa pananampalatayang Islam at kabilang siya sa 10 nabalitaan o binalitaan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pagpasok sa paraiso, kahit siya ay buhay pa lang, binalitaan na siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay papasok ng paraiso. So isa siya sa mga unang naniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nung mabalitaan ito ng mga amo niya o ng mga taong humahawak sa kanya, partikular na si Umayyah bin Khalaf, partikular na siya, ay pinarusahan nila si Bilal bin Rabah radiyallahu an. At ang parusang nakamit ni Bilal bin Rabah radiyallahu anhu ay kung iuugnay natin sa ating buhay, ay tiyak hindi natin kakayanin yun. No? At pinaparusahan ang mga nagmumuslim sa Makkah that time. So, dito natin masasabi, dito may mga aral dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang mga naunang Muslim sa Makkah, sila yung talagang buong-buo ang kanilang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hindi nahaluan ng nifaq. Tinatawag na pagkukunwari ang kanilang pagmumuslim. Kasi bakit? Isipin mo na pag ikaw ay nagmuslim sa panahon na yun, kasama ka sa paparusahan. Katulad ni Bilal bin Rabah, ni Sumayyah, na lahat ng mga naunang nagmuslim. Ang iba sa kanila, dahil hindi nila kinaya ang parusang binibigay sa kanila ng mga Quraysh, ay nagsipagtalikod sila sa pananampalatayang Islam at bumalik sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kay Lata wal kay Uzza. Na? Nagsipagbaligtad sila, maliban na lamang kay Bilal at yung mga natirang nagtiis alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. So si Bilal bin Rabah, nung siya ay yumakap sa pananampalatayang Islam, ay pinarusahan siya ng matinding parusa na kung ikukumpara natin sa panahon natin ngayon, hindi natin kakayahin ang parusang ito. Hindi natin kakayanin. No? Ang parusang ibinibigay kay Bilal bin Rabah radiyallahu anhu, kalugdan nawa siya ng Allah nung malaman na siya ay magmuslim. No? Ay pinapakita sa mga Makkah, sa mga tao sa Makkah, na kapag nagmuslim ka ay ganun yung sasapitin mo. Si Bilal bin Rabah radiyallahu anhu ay inilalagay sa pinakamainit, sa ilalim ng araw sa pinakamainit na oras. At sa mga panahong yun, tinatawag nila yung Ramda. Ibig sabihin nun ay, kaya nga yung Ramadan ay kinuha dun sa word na yun, Ramda. Ibig sabihin sinusunog niya. Sa panahon na yun, sa panahon ng sobrang init, susunugin ng buhangin sa tindi ng init ang iyong balat.
So si Bilal bin Rabah radiyallahu anhu, nung siya ay yumakap sa pananampalatayang Islam, siya ay pinarusahan ni Umayyah bin al-Khalaf. Siya ay pinahihiga sa pinakamainit na buhangin, at hindi lang yun mga kapatid sa pananampalataya. Siya ay sinusuotan ng bakal na damit upang mas lalo niyang malasap ang parusang ito. Subhanallah. At ayon sa mga salaysay sa mga ibang aklat, pawis na lamang ni Bilal bin Rabah ang pumapatay sa init ng kanyang kasuotan. Sa tindi ng init, sa tindi ng parusa. At hindi lang yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. No? Pagkatapos niyang ibilad sa matinding init at pasuotan ng bakal na damit, tatalian siya ni Umayyah ibn Khalaf sa kanyang leeg at ibibigay siya sa mga bata at hihilahin siya na parang aso, iikot siya sa buong Makkah at pagbababatuhin kung ano yung kanilang gawin. Ipapakita sa tao na talagang kung sino ang magmo-Muslim, yayakap sa Islam, maniniwala kay Muhammad, iiwanan ang mga Diyos-Diyosan na kanilang sinasamba ng kanilang mga ninuno, ganun ang sasapitin nila kay Bilal bin Rabah radiyallahu anhu. At hindi ito nanaig kay Bilal bin Rabah radiyallahu anhu. Si Bilal bin Rabah radiyallahu anhu ay kahit na ganung katindi ang parusa o pagpapasakit sa kanya ng mga Quraysh, lalo na si Ibn Khalaf, si Umayyah bin Ibn Khalaf, kahit na ganung katindi ang kanyang pagpaparusa sa kanya, hindi tumalikod si Bilal bin Rabah radiyallahu anhu. Imaginin natin kung sa atin sa panahon natin ngayon mangyari ang bagay na yun. Siguro marami ang magsisipagtalikod sa pananampalataya. Lalo na ang karamihan sa atin ay hindi buo ang kanilang paniniwala. Minsan nga sa trabaho lang. Paghihigpitan tayo sa trabaho, nabibitawan natin ang ating pananampalataya. How much more kung buhay na natin ang kapalit? Bilal bin Rabah radiyallahu anhu ay isang malaking ehemplo para sa mga kamusliman na magsabar sa mga pagsubok kahit na pa ang buhay natin ang kapalit. Dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, hindi pa natatapos doon. Iniikot siya na may tali na hinihila siya na parang aso at binabato, dinuduraan kung ano pang mga parusa o pagmamaliit na ibinibigay kay Bilal bin Rabah radiyallahu anhu upang talikuran lamang niya ang pananampalatayang Islam, ngunit namumutawi sa kanyang bibig. Lumalabas sa kanyang bibig ang napakagandang tinig, sinasabi niya, Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Ang Allah ay nag-iisa, ang Allah ay nag-iisa. Sabi sa kanya ni Umayyah bin Khalaf, maniwala ka lang, kay Lata wal Uzza, pakakawalan kita. Titigilan namin ang pagpaparusa sa iyo. Sabi ni Bilal, La uhsinu lisani o la uhsinu kalami. Hindi kayang sabihin yan ng aking dila. Hindi ko kayang sabihin yan. Sabi ni Bilal bin Rabah. At sinasabi niya, Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Nag-iisa lamang ang Diyos, nag-iisa lamang ang Diyos. Ito yung sinasabi ni Bilal bin Rabah radiyallahu anhu. Kaya mas lalong tumitindi ang parusa sa kanya. Kung titignan natin, ano ang halaga ni Bilal sa kanila para parusahan? Isang alipin na hindi nga mabili ng mamahalin na pera. No, isang alipin mula sa itim na tribu sa Ethiopia. Pero ganun na lang nila klaseng parusahan dahil sa Islam. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dahil sa dinadala niya. Dahil isang malaking insulto sa mga Quraysh that time, naiiwanan ng isang tao, lalo na sa tribo ng Quraysh, ang pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. So nabanggit natin na marami silang Diyos-Diyosan, almost 360 idols, sabi nga sa ibang salaysay. No? Marami sila, bawat isa sa kanila, sa bahay nila ay mayroon silang sarili-sariling rebulto. So isipin mo, Bilal bin Rabah, kung titingnan natin, wala siyang silbi. Pero bakit pinaparusahan nila ng ganun? Upang ipakita sa tao na hindi pwedeng yakapin ng tao ang Islam. Pero nagpapigil ba sila? Hindi.
dahil sa kagandahan ng narinig nila sa pananampalatayang Islam. Mula sa pagsamba sa nag-iisang Diyos hanggang sa pagiging pantay na batas pagtingin ng ating pananampalataya sa mga tao. Kaya naman si Bilal bin Rabah at ang mga nauna sa kanya na ang iba ay dinatnan pa ng kamatayan dahil lang sa pagpaparusa tulad ni Sumayya, na Sumayya ng unang shahid sa pananampalatayang Islam na babae, dahil lang sa tindi ng parusa sa kanya, siya ay tinusok ng matalim na bagay hanggang sa ibawian ng buhay. Siya yung unang shahid sa pananampalatayang Islam dahil lang hindi niya binitawan ng pananampalatayang Islam, nanatili siya sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, nanatili siya sa paniniwala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit na maging kapalit ito ng kanyang buhay. Pero ngayon, sa atin, sa panahon natin ngayon, trabaho lang ang nagiging kapalit ng Islam. Makinig tayo ng mga kwento ng mga sahaba radiyallahu anhum kung papaano sila subukang ibalik kahit napaparusahan sila. Pero hindi nila binitawan ang pananampalatayang Islam. Isa na dito si Bilal bin Rabah radiyallahu anhu. Isipin mo yun, ibibilad ka sa pinakamainit at tirik na araw, sa ultimo parang nagliliyab na buhangin, tapos susuotan ka ng bakal na damit na halos yung pawis mo na lang ang papatay sa init ng suot mo. Ganon katindi, at pagkatapos nun, lalatayin ka pa, at pagkatapos nun, itatali pa siya. Iikot pa siya sa Makkah, babatuhin siya ng mga bata, duduraan siya ng mga bata. No? Anong pulot dulo nun? Gusto nilang ibalik si Bilal, no, sa pagiging alipin ng mga idols, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero naunawaan na ni Bilal bin Rabah. Kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Islam, na hindi pwedeng magkaroon ng Diyos-Diyosan. Hindi pwedeng ukitin ang tao ang Diyos ng ating mga kamay. Naunawaan na nito ni Bilal bin Rabah. At kagandahan ng turo sa pananampalatayang Islam dahil pinaparating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Islam sa Makkah. Kaya hindi niya ito binitawan kahit na pa halos buhay niya na ang kapalit. Isang araw, si Bilal bin Rabah radiyallahu anhu, pagkatapos siyang parusahan ni Umay ibn Khalaf, nakita siya ni Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu, siya ang nagpalaya, siya ang bumili kay Bilal bin Rabah, kay Umayya ibn Khalaf. Na binili ni Abu Bakar as-Siddiq si Bilal. Nakipag-usap si Abu Bakar as-Siddiq kay Umayya ibn Khalaf na sabi niya, gusto kong bilin ang alipin na yan. Ang problema dito, nag-overprice si Umayya. Nag-overprice si Umayya bin Khalaf. Imbis na mababa lang ang presyo, tinaasan niya. No? Ibinigay niya, ipinagbenta niya si Bilal bin Rabah kay Abu Bakar as-Siddiq ng 7 pirasong awqiyah. Ibig sabihin ng awqiyah, yung mga pera kasi nila that time ay gawa sa ginto at pilak. So, 9 na pirasong awqiyah na gawa sa ginto ang kapalit ni Bilal bin Rabah upang bilhin siya ni Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu an. So, walang pagdadalawang isip, walang dalawang sabi nung sinabi ni Umayya bin Khalaf kay Abu Bakar as-Siddiq na ang presyo ni Bilal ay 9 na pirasong ginto, na 9 na pirasong ginto ang presyo ni Bilal. Sabi ni Abu Bakar as-Siddiq, na sabi niya, bibiling ko. Binayaran ni Abu Bakar as-Siddiq si Bilal bin Rabah kay Umayya bin Khalaf ng 9 awqiyah, 7 pirasong ginto. At nung pagkaabot ni Umayya bin Khalaf, nung kinuha niya yung 9 pirasong ginto, actually overpriced na yon. Dapat nga 5 lang o pababa. Sabi ni Umayya bin Khalaf, sabi niya, Abu Bakar,
Bibilin mo to? Sigurado ka? Sabi niya. At binili mo pa ng 9 na pirasong awqiyah. Samantalang ang presyo lang yan, kahit ibenta ko sa'yo ng isang awqiyah yan, yun lang ang presyo ni Bilal. Mag-aaksaya ka ng panahon dyan. Sigurado ka? Overprice nga yung binigay niya. 9 piraso. Sabi ni Umayyah bin Khalaf, kahit isang piraso ibebenta ko sa'yo, pwede. Sabi ni, ito ay isang pagmamaliit kay Bilal bin Rabah. Ganun niya minaliit si Bilal bin Rabah, radiyallahu anhu. Minamok niya that time si Abu Bakar. Baka nagkakamali ka sa ginagawa mo, baka magsisi ka sa desisyon mo sa isang alipin na to. Sabi ni Umayyah bin Khalaf kay Abu Bakar at Siddiq. Pero binigyan siya ng matinding rad. Binigyan siya ng matinding reply ni Abu Bakar at Siddiq radiyallahu an. Anong sinabi ni Abu Bakar at Siddiq radiyallahu an kay Umayyah bin Khalaf? Sabi niya, ya Umayyah, kahit ibenta mo yan ng 100 awqiyah, bibilin ko yan. Allahu Akbar. Kahit ibenta mo yan ng 100 awqiyah, bibilin ko yan si Bilal bin Rabah radiyallahu anhu. Subhanallah. Sa madaling salita, kinuha ni Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu si Bilal bin Rabah, no? At narinig ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ginawa ni Abu Bakar as-Siddiq. So, dito mga kapatid ko, sa pananampalatayang Islam, nagsimula ang journey ni Bilal bin Rabah radiyallahu anhu bilang isang malaya at isang mananampalataya. So, kasama din si Bilal bin Rabah sa mga una-unang lumipat, naghijra sa Madina, no? Kasama ng mga ibang sahaba radiyallahu anhum, at doon napili siya bilang isang muadzin dahil sa ganda ng kanyang boses, at hindi nagtagal nabuksan nila ang Makkah. Nabawi nila ito, no, sa mga Quraysh, at kasama si Bilal bin Rabah. At sa Makana, ibig sabihin yung kanyang lugar, kanyang pagkalapit sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa si Bilal bin Rabah. Nung mabawi ng mga Muslim ang Makkah, maalis nila ang shirk dito, ang pagtatambal. Lahat ng mga idols sa Makkah ay pinag-aalis nila, pinagpuputol nila. Gustuhin man ng mga Quraysh o hindi, wala silang magagawa dahil lumakas ang puwersa ng mga Muslim at nabawi nila ang Kaaba, nabawi nila ang Makkah. Nag-Muslim sila kahit wala sa kanilang mga sarili, no? Nag-Muslim sila that time dahil wala na sila magagawa eh. Whether you like it or not, magmu-Muslim ka. Dahil napakalakas na ng Islam nun. Galing sa Madina, nabawi nila ang Makkah, si Bilal bin Rabah, dahil napakalapit niya sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at mula sa pagiging alipin, naging alipin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisang Diyos, siya ay itinaas ang antas, no? Naging malapit siya sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at siya ang tumatawag sa mga tao sa pagdarasal. Siya yung isa sa mga naatasang tumawag sa mga tao sa pagdarasal, o yung tinatawag na adhan. Noong mabawi na nila ang Makkah, Fathu Makkah, inutusan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Bilal bin Rabah radiyallahu anhu na umakyat sa Kaaba upang ipangalandakan doon. Ito ay waqtu dhuhr, sabi sa mga aklat. Ipangalandakan doon ang kaisahan ng Allah sa pamamagitan ng pagtawag ng pagdarasal. No? So nag-adhan si Bilal bin Rabah at pinangalandakan niya ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At galit na galit ang mga Quraysh na nagsipagpasok doon na wala silang magagawa, whether they like it or not. Wala silang nagawa, pumasok sila sa Islam. Pero nung narinig nila, sabi nila, sa paniniwala sa Allah, maniniwala sila. Nung narinig nila yung sinabi ni Bilal na, Ashhadu an la ilaha illallah, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, wala silang problema dun. Pero nung sinabi ni Bilal na, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, at na ako'y sumasaksi na si Muhammad ay huling sugo ng Allah,
Parang bibiyakin ang kanilang mga dibdib at sisirain ang kanilang mga tenga sa kanilang naririnig. Sasambahin namin ang Allah, ika nila, pero hindi kami maniniwala kay Muhammad. Allahu Akbar. Na? At ang ilan sa kanila, na mga Quraysh, nangarap sila na sana namatay na lang ako bago ko makita si Bilal na nakaakyat sa Kaaba at pumasok sa Kaaba at tumatawag ng pagdarasal. Iniisip nila, paano ang isang alipin na magiging ganyan? Yun ang fadl ng Islam. Yun ang kainaman ng Islam, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Allahu Akbar. Na? So, ang kwentong ito, mga kapatid ko, sa pananampalataya, ay nagbigay sa atin, o magbibigay sa atin, kung ating uulit-ulitin ang kwento ni Bilal bin Rabah. Na? Especially sa mga nakakaranas ng discrimination. Na? Minsan, kahit sa trabaho, binibitawan natin ang pagiging Muslim, Allahu Akbar, pero kung babalikan natin ang mga kwento, lalo na to si Bilal bin Rabah, mahihiya tayo sa sarili natin. No? Mahihiya tayo sa sarili natin. At yun ang maikling kwento ni Bilal bin Rabah. At bago pa natin nga tapusin, nung lumipat na sila sa Madina, so si Bilal na ang naging isa sa mga opisyal na nagtatawag ng adhan sa mga kamusliman. Okay? Hanggang sa dumating sa punto na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bawian ng buhay at labis itong ikinalungkot ni Bilal bin Rabah radhiyallahu an. So, dito, humiling siya kay Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu na sana palitan na lang siyang mag-adhan. Kasi hindi niya kayang mag-adhan. Nung time na pagkatapos mamatay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago siya malibing at hanggang 3 days nag-aadhan siya, pag dumarating siya dun sa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hindi niya kayang bigkasin dahil sa sobrang pagmamahal niya sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabubulol siya, nauutal siya, nauunahan ng luha ang kanyang mga boses, no? Hindi niya kayang bigkasin yun dahil naaalala niya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabi niya kay Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, sabi niya, palitan mo ako, ayoko nang mag-adhan. Sabi ni Bilal bin Rabah, sabi ni Abu Bakar as-Siddiq, ikaw ang bahala sa bagay na yan. Na? At si Bilal bin Rabah, dahil sa sobrang lungkot niya, upang makalimutan niya ang mga bagay-bagay, lahat na nangyari, mayroong tinatawag na gazwa o ito ay yung pagpoprotekta ng mga Muslim sa kanilang karapatan sa Syria. Nagpaalam si Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu kay Abu Bakar as-Siddiq dahil nga para tinuturing niya na siya yung amo pero syempre walang slavery sa Islam. After dumating ng Islam, wala nang slavery. No? So sabi ni Bilal bin Rabah, sabi niya, Ya Abu Bakar, payagan mo ko na pumunta sa Syria upang protektahan ang karapatan ng mga kamusliman. Sabi ni sabi ni Abu Bakar as-Siddiq, hindi ko kayang gawin. Ayoko na mawalay ka sa akin o Bilal. Sabi ni Bilal bin Rabah, in kunta ishtaraytani li nafsika famsikni. Sabi ni Bilal bin Rabah, Ya Abu Bakar, kung ikaw binili mo ko para sa iyong sarili, famsikni. Hawakan mo ko. Kontrolin mo ko. Huwag mo akong palayain. Gawin mo akong alipin. Sabi ni Bilal bin Rabah, Wa in kunta qad a'taqtani lillahi fakhallini lima a'taqtani ilah. Sabi ni Bilal bin Rabah, ngunit kung ako ay pinalaya mo, alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay palayain mo ko. No? Hayaan mo ko kung kanino mo ko pinalaya. So, pinayagan siya ni Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Sabi niya, Wallahi ma ishtaraytuka illa lillahi wa ma a'tatuka illa fi sabili. Sumpaman sa Allah subhanahu wa ta'ala, ya Bilal, hindi kita binili maliban na lamang sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala at sumpaman sa Allah, papalayain kita alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, pumunta siya sa Syria. Nakita niya si Umar bin Al-Khattab, matagal silang hindi nagkita. Ito ay panibagong kwento na naman sa buhay niya.
hanggang doon na siya abutan ng kamatayan, radiyallahu anhu. So mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, napakaikling kwento. Ito ay suwar min hayatis sahaba. Ibig sabihin, ito ay yung mga ilang panakanakang kwento lamang sa buhay ng mga sahaba. Hindi na totally kukwento natin sila ng buo. Pero kumukuha tayo ng aral sa kanila. So kung titignan natin ang kwento ni Bilal bin Rabah, marami tayong makikita. From slave ng tao patungo sa slave ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero not totally yung parang inaalipin siya. Hindi, kasi pinalaya siya eh. So walang slavery sa pananampalatayang Islam. Kumbaga, sinasabi lang natin na alipin ng Allah dahil sa kanya tayo nagpapasakop. Pero yung tipong katulad ng alipin dati na wala kang karapatan, may karapatan ka sa pananampalatayang Islam. Karapatan mong maging tao, karapatan mong mabuhay. Katulad ng nangyari kay Bilal bin Rabah. Isa siyang tao, naging malaya siya. Pinalaya siya dahil walang slavery sa pananampalatayang Islam. Okay? So, marami tayong makikitang aral, mapupulot na aral sa kwento ni Bilal bin Rabah, radiyallahu anhu, na pwede nating i-apply. No? Kung tayo ay nalulumbay minsan sa ating sarili, na tila baga parang gusto nating bitawan ng Islam dahil sa paghihigpit ng mga tao sa ating kapaligiran, tadhakkar, alalahanin mo ang mga kwento ng mga sahaba radiyallahu anhum. Dahil sa mga kasas, sa mga kwentong ito ay makakakuha tayo ng mga aral. At yan din ang sunna ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa mga nakaugalian ng Allah subhanahu wa ta'ala na makikita natin sa banal na Quran. Sabi ng mga scholar natin, almost 1/3 ng Quran is puro kwento. No? Kwento ng mga propeta, kung ano mga nangyari sa kanila, kwento sa impyerno, kwento sa paraiso. So, almost 1/3 ng Quran ay patungkol sa kwento. At ang iba naman, patungkol sa batas. Yung iba naman, patungkol sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, tadhakkar, tayo ay magmuni-muni na minsan, especially sa atin dito sa Pilipinas, dumarating tayo sa punto na, ano bang pipiliin ko? Ito bang trabaho o ang pagiging Muslim ko? Oo, kailangan talaga nating maghanap buhay. No? Pero huwag naman dun sa punto na mawawala yung pagiging Muslim natin. May rights tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. May rights tayo, bukas ang ating bansa upang ipaglaban ang ating karapatan, lalo na sa pananampalataya. Walang sino man ang pwedeng magpaalis sa atin sa pananampalataya. Kaya kung tayo ay yung tipong nag-a-apply tayo sa mga trabaho at uutusan tayo ng manager o kung sino pa man na alisin ang ating pananampalataya, burahin natin sa ating sariling ating pananampalataya, maaari tayong magreklamo. No? Maaari tayong magreklamo kasi may rights tayo. Walang sino man ang pwedeng makialam. Open tayo. Open country tayo. Kaya huwag ka tayong papadala. At isipin natin yung mga sakripisyo ng ibang sahaba, radiyallahu anhum. Makarating sa atin ng Islam, sinakripisyo nila ang kanilang mga buhay, no? Upang makarating sa atin ng malinis ang pananampalatayang Islam. Kaya gayahin natin sila. Kumuha tayo ng aral sa kanila, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Bilal bin Rabah, buhay niya na ang kapalit, pinarusahan siya, binibilad siya, binabato siya, tinatali siya ng parang aso, iniikot siya, at kung ano-ano pa, dinuduraan siya ng mga bata, kung ano-ano pa, para lang iwanan niya ang Islam, pero hindi niya ginawa. Hindi niya ginawa. Hindi pumasok sa isip niya na iwanan ang Islam. At tayo, sa panahon ngayon, mga kapatid ko, sa pananampalataya, ulitin natin. Simple lang ang kinakaharap natin. Simple lang. Tapos, bibitawan mo ang Islam. Ipagkakaluno mo ang paniniwala mo. So, tadhakkar, mag-isip ka ng mabuti. No? At makinig ka sa mga kwento ng mga sahaba, radiyallahu anhum, wa radu'an. At hanggang dito na lang po, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, muli, ako po ang inyong kapatid na si Brother Omar Sanchez na mag-iiwan sa inyo ng pagdaigdigang pagbati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.